What's up? Gabmo News here, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko tinutugtog yung Sailing by Christopher Cross. May nag-comment kasi, hindi ko lang alam kung sa TikTok ba yun or sa YouTube or sa Facebook, na gumawa daw ako ng full tutorial. Okay, so I will try my best na ituro ko sa inyo kasi hindi ako marunong gumawa ng tabs pa. And mas prefer ko kasi yung demo video talaga kaysa sa tabs. Mas nare-retain kasi sa utak natin kung pinapanood natin kaysa sa binabasa natin. Para lang naman yan sa akin. Opinion ko lang yan. So, let's start para hindi na ito magtagal. Kasi medyo mahaba-haba yung tutorial na to kasi medyo complicated yung kantang to. Unang-una is gagamit tayo ng guitar capo. Okay? So, ilalagay natin to sa second fret ng gitara natin. And ngayon, let us assume na yung capo naman na dito sa second fret is yung bone nut natin, okay? Para hindi tayo malito. Parang ganito ba? So, kung mag-C chord ako, i-assume na lang natin na C chord to. Okay? Wag na natin i-complicate pa na dapat D chord yan kasi nakakapo, wag na. Para hindi tayo malito. Tatawagin ko na lang C, tapos kayo na lang mag-adjust, okay? Now, unang chord natin dito is C chord, pero kakaiba siya. Dito tayo pipindot sa medyo higher na mga part ng frets. Bibilang tayo ng 8 na frets, doon tayo pipindot ng C chord. After the capo, first fret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung pinaka-base natin sa C chord. Now, next naman na string na pipindutin natin is yung 5th string and doon tayo sa 9th fret. So, kung 8 to, ito yung 9, pero 5th string dito sa baba. So, ito yung unang chord natin. Okay? And kung napanood nyo na yung Sailing na video ko, yung mga chord natin dito is hindi lang siya nag-stay put ng ganito lang. Parang gumagalaw siya. So, moving chord siya. So, yung pinakaunang pattern natin dyan is yung sa unang chord, ganito, yung una. So, next is, tatanggalin natin yung ring finger and ipapalit natin sa pointer finger natin. Pero dito na sa 7th fret, 5th string. Okay? Gumagalaw yan along the way. Next chord naman is yung E minor natin dito, pero ganito yung chord natin. Okay? So, parang nag-C ka lang dito sa may bandang D chord. C, tapos tumaas ka lang ng 2 fret. Tapos tinanggal mo lang yung pointer finger mo. Pero yung bass natin dito is yung E string, yung 6th string. Okay? Gumagalaw din to, parang moving chord din to. Kasi gumaganito yan. Yung pointer finger natin, pinipindot natin dapat dito sa second fret. Next chord is yung C chord natin, pero kakaiba din. Imbis na ganito, tatanggalin natin yung pointer finger natin, tapos itong middle finger, i-move natin pababa. So, imbis na sa 4th string siya and second fret siya pipindot, dito siya sa 3rd string, 2nd fret. Okay? And gumagalaw din siya. Ganito. Pull up naman siya. Parang ganun. Tapos yung next chord naman natin, which is yung last chord ng intro, is yung G. Same pa din sa C. I-move lang natin yung bass niya papunta sa G. Okay? Sa 6th string. Tapos yung paggalaw niya is same pa din sa C. Okay? Pull up din. Okay? So ngayon, tuturo ko na sa inyo yung plucking pattern. Now, sa first chord, yung plucking pattern natin dito is, una nating gagalawin is yung 6th string and 3rd string. Okay? Yung next naman sa pattern is yung 5th string, 4th, 3rd. Uulitin natin yung 5th string, 4th string, and 3rd string pattern ng 4 na beses. Pero yung sa pang-4, mag-end lang tayo sa 4th string. Hindi na sa 3rd. Parang ganito. Ipapakita ko sa inyo. Una, 6th string and 3rd string. Tapos, 5th, 4th, 3rd. Tapos ulit, 5th, 4th, 3rd. 5th, 4th, 3rd. Yung pang-4, 5th, 4th lang. Ganon. Piplay ko. Ganyan. Pero again, di ba sinabi ko kanina na gumagalaw yung chord natin dito. Yung pattern naman dyan is, di ba nagpa-plucking na tayo. Lilipat lang yung note dito, papunta dito, sa after ng pangalawang beses
na inulit natin yung plucking pattern dito sa 5th, 4th, and 3rd. Okay? Parang ganito. 5th, 4th, 3rd, isang beses. 5th, 4th, 3rd, pangalawang beses. Doon na tayo lilipat. Tapos, 5th, 4th, 3rd, pangatlong beses. And, pangapat, 5th, and 4th. Tapos, yung buong pattern na yon uulitin na lang natin ng isa pang beses. So, 2 times siya gagawin natin. Parang ganito. Okay, tapos na tayo sa first chord. Next naman is yung second chord. Tinuro ko na sa inyo kanina yung second chord. Now, yung second chord natin is parang E minor siya na nakapindot tayo sa D. Okay? Bass natin yung 6th string open, 6th string, which is yung parang E minor natin dito. Tapos, yung plucking pattern naman natin dito is magkaiba na sa unang chord natin. Diba? Yung plucking pattern natin dito is pababa, 5th, 4th, 3rd. Dito naman sa atin, sa pangalawang chord, is pataas. 3rd, 4th, 5th. 3rd, 4th, 5th. Okay? Ganito. Una is, pindutin na natin yung chord natin dito. Unang gagawin natin dito is 6th string and 3rd string yung una nating gagalawin. Okay? Tapos again, di ba yung pattern pabalik na. Ganito na siya. 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th, 5th. Tapos 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th, 5th. Pero may nangyayari na naman dito sa chord natin. Same sa first chord. Sa pangalawang cycle, gagalaw yung pointer finger natin dito. Ganito. Pangalawa, tapos pangatlo, pipindutin na natin yung pointer finger sa 2nd fret and 3rd string. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pinagkaiba naman dito sa plucking pattern ng first chord pati yung second chord is dito tapos yung plucking pattern. Hanggang sa dulo talaga. Hanggang sa 5th string. Hindi katulad nung sa una is hindi natapos. Dito lang sa 4th string. Imbis na 3rd string, 4th string tayo natapos. Okay, parang ganito. Dalawang beses din. Okay, tapos na tayo sa second chord. Next naman is yung third chord, which is yung parang C. Okay? C yung bass natin dito, and yung isa naman is dito. Imbis na ganito, ibababa natin yung isang note dito sa 3rd string. 2nd fret. Yung plucking pattern naman dito is iba compared sa dalawang chord natin dito. Or sa dalawang plucking pattern before. Now, yung gagawin natin dito, may involved na siya na pull up. Ang pinagkaiba ng pull up na ginagamit ko dito is parang kinakalabit natin yung string gamit yung finger na pinipindot natin. Tapos yung plucking pattern natin dito is, una is 5th string, 3rd string, pull up, tapos yung open na 4th string. Dalawang beses natin siyang ulitin, parang ganito. Okay? Tapos next na part dyan is, may next plucking pattern dyan, yung 2nd string, 3rd string, tapos 4th string. Puro lang yan open na string. Tapos dalawang beses natin siyang ulitin din. Okay? Parang ganito. Okay, yan yung sa C chord part. Yung last chord naman, which is yung G chord, madali lang din. Same lang din sa C chord. I-move lang natin again yung bass from C to G. Ganito, yung plucking pattern, same din sa C chord. Tapos, yung ending naman dito is, hindi na natin siya tatapusin. Okay, parang ganito. First cycle, second cycle naman. Diyan lang natin siya tatapusin sa pinakaunang note sa pagbalik natin sa plucking pattern natin dito sa 2nd, 3rd, and 4th. Ganito.
Tapos ito naman yung kabuuan ng intro natin. Tapos, first verse ka na. Diba? Intro pa lang, mahaba na yung tutorial natin. Okay? So, first verse, kung ano yung ginawa natin sa intro, yan din yung first verse. Okay. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Tranquility. No, the canvas can't do miracle. Just to wait and see, believe. Tapos ulitin lang natin. It's not far to Neverland. No reasons to pretend. And if the wind is right, you can find a judge of innocence again. No, fast forward, the miracles. Just to wait and see. So believe me, believe me. Tapos, wala nang plucking pattern sa baba. Diretso na ang chord na G. Parang ganito. Believe me. Down, up, down, down, up, down, up. Ang ganito. Tapos, mute. Tapos, chorus na tayo. Let's proceed to the chorus part. Malapit na. Chorus! G chord. Kung ano yung ginawa natin sa unang G chord na plucking pattern, ganun pa rin. Sailing takes me away. Dito na magiging iba yung plucking pattern natin. Okay? So, di ba, yung una natin ganito. Sailing takes me away. One cycle na yon. Tapos, pangalawang cycle, hindi natin tatapusin. Diyan lang. Tapos yung pinakaunang note lang sa isang plucking pattern natin sa baba. Tapos, gagalaw na yung bass. Yung bass line naman dito is G, tapos open 5th string which is yung A. Tapos B. Tapos, proceed tayo, slide natin. Tapos, yung C chord dito sa intro. Parang ganito. Okay? Basta i-master nyo lang yung intro, madali na lang yung chorus, okay? Takes me away. I'm always hurting to me. Tapos, next chord, A minor. Imbis na ganito, yung gagawin natin is ganito. Okay? Bass natin is dito, middle finger ang gagamitin natin sa 6th string and 1, 2, 3, 4, 5, 5th fret. Next is ring finger dito sa baba, 5th fret din, pero 4th string. Tapos 5th fret, 3rd string naman is yung para sa pinky finger natin. Tapos yung 2nd and 1st, open lang yan. Okay? Just a dream the wind. Tapos, E minor, pero ibang klaseng E minor na naman. So, ganito lang, madali lang to. O gawa ka lang ng B minor 7. Pero, i-open mo lahat ng strings. Except sa mga pinindot. Oh, okay? Yan yung E minor dito. Just a dream the wind together. Tapos B minor. Open lang lahat. Dito. Yung mga B minor na napapanood natin sa mga basic chords like ganun. Diba? Mayroon tayo na napapanood minsan na ganito yung na B minor.
tatanggalin lang natin yung pinky finger. Yun, tapos open lang lahat. Okay, just a dream together. Tapos, yung ginagawa ko dito kasi, imbis na ring finger yung gagamitin ko dito sa second string, pinky finger. Kasi para naka-reserve yung ring finger ko sa next chord. Kasi, yung ring finger mo pupunta sa C na bass. Parang ganito. Okay? Yan yung chord natin. Sa last, sa may chorus part. Okay? Yung una, A minor. Just a dream away. E minor. Pwede strum lang dyan. Dito naman, magpa-pluck na tayo sa B minor part. Now, yung plucking pattern dito is sunod-sunod lang. 5th string hanggang 1st string. Tapos, ring finger, pupunta muna dito sa C. Tapos, yung plucking pattern dyan is 5th, 4th, 3rd. Okay? Tapos, yung middle finger mo, pupunta mo sa G. Tapos, yung plucking pattern is 6th and 4th. Tapos, 1st and 2nd. Parang ganito. Okay? Slow mo nyo na lang kung gusto nyong mas better view dito sa plucking pattern na to. Next, intro na naman. Pero yung first chord lang Hindi natin tatapusin yung buong plucking pattern ng first chord sa intro. First cycle, second cycle. Now, sa second cycle naman is halfway lang sa part na lilipat na yung note natin dito sa 5th string. Tapos, i-strum na natin. Ganun lang. Up, down, up, down, up, down. Second verse. Iba yung chord progression, hindi katulad ng first verse. So, mag-i-start tayo sa G. Same pa rin yung pattern sa G chord natin. Tapos, hindi natin tatapusin yung buong pattern. Isa lang. Tapos, gagalaw na yung bass natin. Ito, madali lang to. E minor, pero isa lang na finger yung gagalaw. Actually, same plucking pattern din sa G, pero yung bass natin is open E string na. Ganun. When I'm sailing. Hinto, same sa una na hininto kasi gagalaw na naman yung bass line parang sa chorus part na bass line. Okay? Tas balik na naman sa first chord. All good up in a reverie. Every word is a symphony. Tas balik sa G. Won't you believe me? Tapos chorus na naman, di ba? Ulitin na natin yung chorus, kung ano yung unang chorus. Sa second chorus, same pa din. Just a dream to it together. Soon I will be free. Yun. Tapos, intro pero short lang din. Tapos, guitar solo na. Ito na pinakamahirap sa lahat. Kasi aminado ako, hindi ko pa din ito napa-perfect minsan sa live. Now, ganito yung bridge, medyo mahirap siya. Pero, please keep it up. Sana matapos nyo yung tutorial na to. Kasi, pag ma-master nyo na yung kantang to, sigurado ako na grabe yung saya na makukuha nyo sa achievement na yan. After ng maliit na intro, after the second chorus,
tapos adlib part. Yung adlib part natin dito is G, pero parang D lang. Pero wala yung middle finger kasi ililipat natin to sa G na bass. Plucking pattern natin is 6th, 4th, 3rd, 2nd. Tapos, dalawang beses na sabay yung 2nd, 3rd, 4th. Tapos, ulitin natin yung 6th, 4th, 3rd, 2nd. Okay? Parang ganito. Yung pinakalas na strings na dito sa chord na G is 3rd and 4th. Okay? Parang ganito. Okay? Next chord, B flat. Ito yung B flat. Yung plucking pattern ganito. Okay? Pababa lang. From 5th to 2nd. Di ba ang dali lang? Pagkatapos natin sa pababa, tatanggalin natin yung pinky finger, kalabitin natin yung 2nd string, tapos next is yung 3rd string. Okay, parang ganito. After nyan, kailangan mabilis yung pointer finger mo, ilipat mo dito sa 2nd string and 1st fret. Parang ganun. After nyan, gumawa ka na lang C chord dito, tapos yung plucking pattern naman dito is 5th, 4th, 3rd, tapos 1st. Okay? Lalagyan mo na lang din ng pinky finger dito sa 1st string, 3rd fret. Now, ganito yung mangyayari. Okay? Next is C sharp. Ganito lang. Iaabantin nyo lang yung dalawang finger dito, dito. Isang fret higher. Ganito, tapos ilalagay mo yung pinky finger mo dito sa 5th fret and 3rd string. Yung plucking pattern, movement na to ng kamay ha, ng mga fingers natin. 5th, 4th, 3rd. Tig-iisa lang, pero dito sa 3rd, dalawa. Tapos, yung middle finger ilalagay mo dito. Tapos pointer dito. Tapos balik. Parang ganito. Okay? Tapos, next naman na bass is dito na. E flat. Tapos, yung chord mo dyan is ganito. E flat, 4th string, 1st fret. Tapos, yung ring finger mo dito sa 3rd string, 3rd fret. Tapos, middle finger dito sa 2nd string and 2nd fret. Tapos, pinky finger, 1st string, 4th fret. Parang ganito. Tapos, ibalik mo lang. 2nd string, 3rd string. Next is B flat ka. And again, walang note dito sa 2nd string. Dito lang sa 4th and 3rd. Tapos, ganito yung plucking pattern dyan. Mabilis lang na dinaanan mo yung 5th to 2nd. Ganito. Parang nag-strum ka lang. Tapos, 1st string, 2nd string. Tapos, gagawa ka ng F. Dapat mabilis ha. Medyo mabilis. Lagyan na lang ng extra na strumming pattern dito. Down, down, up. Para merong accent papunta sa next part. Tapos na tayo sa half. Okay? Ay, Diyos ko, Lord. After ng F, balik tayo sa B flat. B flat pero walang pinky finger ha. Yung plucking pattern dito is, kung ano yung ginawa natin sa G, same din dito, parang ganun. Pero, ibang string naman yung tatamaan natin dito. Dito na sa baba. 5th, 3rd, 2nd, 1st. Okay? Pabalik. Now, tatanggalin natin yung pointer finger na nakabar dito. Okay, iwan natin yung dalawa dito sa 3rd string, 3rd fret. Tapos, gagamitin natin dito yung thumb natin. Yung secret weapon natin, yung thumb. Ilalagay natin sa 6th string, 2nd fret. Okay? Bass natin, 6th, 4th, 3rd. Tapos, dito tayo sa 1st string. Then, yung pointer finger natin, ilalagay natin sa 1st string, 1st fret. Next,
is pinky finger dito sa 2nd string, 4th fret. Tapos, pointer finger, 2nd string, 2nd fret. Tapos ibabalik lang natin yung pinky finger. Ganon, parang ganito. Okay. Next chord, medyo mahirap to. Kasi sumasakit yung kamay ko dito. Diba after dito? Iwan mo yung pinky finger mo dito. Tapos ilalagay mo yung ring finger mo dito sa taas. 6th string, 4th fret. Iba-bar chord mo yung pointer finger mo dito sa 1st fret. Tapos yung plucking pattern, pababa lang. 6th string, then 4th, 3rd, 2nd, and 1st. Sibalik mo lang sa 2nd. Okay? Next is E flat. Dito, gagawa ka ng E flat. Yan yung plucking pattern. 5th, 4th, 3rd, 2nd, open. Tapos 3rd. Tapos balik sa 2nd. Next is gagawa ka dito ng parang E flat major 7, ganito. Pero yung kakaiba dito is yung tatlong fingers na to itataas mo ng isang string higher. So ibig sabihin yung ring finger mo from here sa 4th string itataas mo siya sa 5th string. Same din sa middle finger from 3rd string to 4th string. Same din sa pinky finger from 2nd string to 3rd string. Tapos yung plucking pattern simple lang. 5th to 1st, then babalik sa 2nd string. Tapos, Jesus sa pinakalas. Jesus ata to, parang ganun. Yung gagawin mo dito is ring finger sa G. Now, yung middle finger mo dito yung tatama sa 4th string, 2nd fret. And yung pointer finger mo sa 2nd string, 1st fret. Pwede ding strum mo. Parang ganun. Lagay mo na lang yung pinky finger mo dito. Yan. Tapos, slide mo yung bass. Kalibitin mo muna. Hanggang dito sa may harmonic part. 12th fret. Tapos mag-harmonic ka dito sa mismong fret wire. Tapos yung kakalabitin mo dito is yung 4th, 3rd, 2nd. Tapos, uulitin ko yung ad-lib part. Tapos, next naman is last verse. Kung ano yung ginawa mo sa first verse, ganun din sa last verse. But it's not for them to sanity. At least it's not for me. And if doing this right, you can sail away and find serenity. Know the canvas can a miracle. Just to wait and see. Can you believe me? Chorus, last chorus. Kung anong ginawa mo sa chorus, ganun din. Takes me away to where I've always heard it would be. Just a dream the wind to carry me. Soon I will be free. Tapos, outro ka na. Ganito lang yung outro. 4 na beses. Tapos, ganitong chord, tapos ibabalik mo lang. Tapos yung strum mo pataas. Tapos na tayo.
Yan yung Sailing by Christopher Cross, my own version. Actually, tinuro lang din to ng kaibigan ko dati, yung partner ko sa tugtugan. Nandun na siya sa Manila ngayon. Shoutout pala sa kaibigan ko na si Lord Fadol. Magaling din siya mag-gitara. Siya nagturo sa akin ng kantang to sa gitara. Tapos medyo in-improvise ko na lang ng konti. Mas maganda pa nga yung version niya kasi sa akin kasi hindi niya pinopost. Hindi ko lang alam kung meron siya mga old videos about this. So anyway, thank you for watching. That was again Sailing by Christopher Cross. At sana hindi kayo ma-discourage sa ginawa nating lesson for today. Kasi kung nagawa ko, kung natutunan ko, matututunan nyo din. Konting story lang sa journey ko dito sa kantang to. Sa una nahirapan ako lalo na sa timing kasi mahirap siyang kantahin. Lalo na nagigitara ka ng ganito. Kasi yung sa amin talaga, sa mga soloista, ganito yung ginagawa namin sa Sailing. Pinupukpok pa namin dito yung saddle namin dito, yung bridge saddle namin dito para may beat. Parang ganito. Yan yung ginagawa namin. Tapos while kumakanta yan, parang nag-finger style ba tapos kumakanta na nilalagyan namin ng beat. Mahirap sa simula lang. Pero pag nasanay ka na, madali na lang yan. Kahit mabilis yung pagkakanta mo, madali na lang yan. Basta alam mo na. Siyempre mag-start ka munang lumakad. Matutong lumakad bago ka makatakbo. Yan lang naman. Sabi pa, trust the process. Okay, again, Gav Munoz here. Sana magustuhan nyo tong video na to, yung video tutorial. Actually, hindi ako sanay gumawa ng video tutorial kasi tinatamad ako. Anyway, sana makatulong. And dire-diretso lang sa journey nyo as a musician, as a guitarist. So, wag lang kayong magpahila sa mga taong nagdi-discourage sa inyo. Don't forget to like and subscribe to my channel. And kung gusto nyong i-share yung video na to sa mga kaibigan nyo, go for it. Mas maganda para matulungan din natin sila na aralin yung kantang to. Kasi maganda to, timeless song talaga tong mga classics na tinutugtog natin ngayon sa YouTube. Okay, and again, follow me for more and see you on the next video.